Ito kasi, yung curing time natin na to, bakit nga ba pinapasabay ko? So, ang isang bagay lang dito, pagka water-based ang ginamit mo, like flat latex, ang base mo, so dapat yon 28 days. Kaya nga nagtataka yung iba, bakit nga ba natutuklap? Bakit nga ba parang may basa sa loob o kaya wala naman tulo pero parang nagmo-moisture? Sa may portion na to, ito yung proseso namin kapag ka nasa painting works na. Kapag ka ganito, solvent-based, ang ginagawa namin dyan, kahit 14 days lang ng pagkatapos ng plastering, pwede mo na siyang pahiran. Kahit nga 1 week lang pwede na Pagka ganito, na hindi naman siya exposed at may mga canopies naman, ang ginagamit na lang namin dito ay masonry putty. Sa isang galon nito, 1.5 kilograms nung patching compound. So ito, ang bentahe nito, dahil ito ay ready mix na siya, mas makunat, mas matibay, mahirap lang lihain pero makakasiguro ko naman na magandang klase. Okay, magandang araw. Lamut Ifugao Project. Kita nyo, may puti na. No? So sa mga ilang araw na wala tayo dito, nasimulan na yung painting work sa wall. Tapos ongoing yung plastering natin sa taas. Marami tayong mga mason dito ngayon para minsanan. Kasi yung inahabol namin dito pagka nagpapalitada tayo, dapat yung curing pantay-pantay. Kasi kung sakali, ngayon kunwari nagpalitada ka ngayong araw na to, habang tumatagal, parang magkakaibang araw silang natapos. So yung curing hindi yun nasusunod. So dapat mabilang mo yung curing niya. So ilang araw ba? Yun ang sasagutin natin mamaya bago tayo mag-proceed dito sa painting works. No? So tara. Ito yung semento natin ngayon, full seam cement. So nandito yung gamit natin ngayon. Ito yung mga ginagamit natin. Mamaya i-share ko sa inyo. Tapusin nyo itong video na to para alam niyo. No? So paano yung proseso namin sa painting works. Ngayon, tingnan muna natin sa taas. Bakit nga ba kailangan? Ito pinapabago ko nga dun sa videographer natin Kasi masyadong mababa. Sabi ko nga, tingnan nyo ako may height ako na 5'7". So yung 5'7" natin na yan, tataas pa tayo ng 3. Kunwari ito, papatong tayo dito. Wala na, malapit na ako. So yung drop kasi niya, kaya pa nating dalhin. Ayun. Sobrang baba. Sabi ko, wala. Ulitin ni videographer natin. Wala yung videographer natin, kaya yung head natin sa pagkikisame ang videographer natin. So dito, nasimulan na rin. Ito, nagsisimulan na rin sila. Acritex primer gamit nila. Yan, Acritex yan. Samoy amoy. Nakakalason. Acritex primer kasi, tingnan nyo to. Ayan Naku, narumihan na. Yan, hindi siya nahuhugasan ng tubig. Kasi oil-based, Acritex, no? So, solvent-based siya. So, ito siya, So, ayan na, isa-isay na namin dito. Yung mga napalitada nung una, pwede na yun. So, kung may mga repair, yun yung inaayos namin. Kasi hindi naman tayo nauna dito. Yung nagko-content sa akin, yung alam niyo yan, napapanood ko may mga content na, si Engineer Andy tsaka si Engineer Nonoy, kumbaga, nagkakagulo na sila sa social media. Kunak na naka-short ka tatay, tatansa lang ka naka-short tatay. Ito, nandito na. Ito yung sinasabi ko na dapat sabay-sabay yung matapos yung plastering. So tingnan natin, isa-isay natin. Dito may nagpapalitada. Sabi nila, no kunada ka nung madi ka nung marunong kanto o nagsabay nga madi ka nung mason. Nagaduki din na. Ay, depende. Diskarte tawag doon. So, dito kasi napansin nila na hindi daw sabay yung kanto at saka itong buo. So, bahala na kayo doon. Ito, may mga kinakantuan na tayo dito. Para sabay nanto niyan yung curing niya. And si Anthony. Anthony the Great. Basic nga, Anthony. So, dito may nagpapalitada rin. Ang pinakasikat sa aming lahat, si Jamel. So, ang ginagawa niya, yun yung tamang proseso na kung saan, kung bagong palitada po yan, kailangan binabasa. Yung pagbabasa niya na yan, para hindi agad-agad matutuyuan yung halo natin. Kasi usually, ang
Pagpapalitada kasi, ang nangyayari kasi niyan, lalo na pag na-expose sa araw. So, ang nangyayari niyan, pagka mainit na mainit, tapos pinalitadaan mo, hindi yon kumakapit kasi sigurado ampaw na yon. Dahil yung mainit tapos nagkasalubong yung lamig, hindi yan kakapit. Yan. So, yan ang tamang proseso. So, ito na yung ginagawa para matapos dyan. Tapos dito naman, ayun, napalitadaan na. May nagpapalitada rin dito. Ito yung galing ng... yung managapangon? Cagayan. Ayun, no? Oh, di ba? Ayan, si Johnny. So, bagong tropa natin to from Cagayan. Cagayan. Nga banda di Cagayan kaya? Lalo, Cagayan. Ayan. So, yung architect natin from Tuaw. Tuaw, Cagayan. So, ito na yung pinapalitadahan yan. May nagpapalitada dito. And, ito, in-import natin. Si Foreman. So, may nagpapalitada dito. Mamaya, ito na yung layout nila sa kabila. Kantsawan na kami. May pinakamagaling na Foreman, ano? Nyama ko na yung kanya na. Pabisig ako bayaan. Abi ka taboy bayaan. Dapat yung naraman na kaya hindi pagpalit sa dali tawa. Yung content kayo din ah. Kasundo kayo sa maling paraan. Ate hindi tayo. Pinakamagaling na foreman. Sikat siya dahil sa pangbabash. So, eventually, sa paraan niya, kumbaga talagang kumukuha lang siya ng attention. Pero sa totoo lang, kumbaga, siguro sa kabila ng camera, meron siyang kwento na hindi na dapat natin sigurong halungkatin. Siguro yun na lang yung paraan niya para kumita ng pera. Okay? So, hayaan na lang natin. Kahit magbaliw-baliwan siya dyan, eh, ayos lang. And dito naman, yan lang, basta matapos dito sa may part na to, okay na. Kumbaga, pantay-pantay na. Ano yung bara natin na napakalaki. Ito kasi, yung curing time natin na to, bakit nga ba pinapasabay ko? So, bakit nga ba kailangan may matapos na portion na kung saan sabay-sabay na? So, ang isang bagay lang dito, yung curing time o yung araw na kailangan matapos yung palitada ay magka-count ka na, magsisimula ka na mag-count ng up to 28 days. Pero, depende sa materyales. Kanina, pinakita ko sa inyo na Acrytex primer ang ginamit namin. Yun ay pwede kang magpintura yon or magmasilya, pero kailangan mong primeran ng Acrytex primer ng magbilang ka na ng kahit na mga 14 days, pwede na. So, pagka water-based ang ginamit mo, like flat latex, ang base mo, ang ginamit mo doon ay flat latex, so dapat yon 28 days na pagkatapos ng palitada. Kaya ako siya pinapasabay-sabay lahat para at least, tuloy, ito, may mahuhuli pa dito. Pero kailangan, yung sinasabi ko na may masabay-sabay, at least, yung portion na yan, dito sa may portion na to, itong portion na to, isang pintahan. No? So, kung sakali dito, may magagawin pa dyan, so, isang paraan din yon, isang pintahan din yon, parang ganon. So, kailangan natin abutin yung curing time natin, kahit solvent-based yan o kaya water-based, dahil kailangan masunod yon, dahil nagkakaproblema ang lahat ng mga painting works or painting jobs kapag ang proseso ay hindi nasusunod ng tama. Kaya nga nagtataka yung iba, bakit nga ba natutuklap? Bakit nga ba parang may basa sa loob o kaya wala naman tulo pero parang nagmo-moisture? So, ang nangyayari, nagpupulbos na siya kaagad, natutuklap na kaagad yung masilya, including yung pintura. So, yun yung isang bagay doon. Kaya, tingnan natin sa baba kung ano yung ginagamit naming materyales. Although kanina, pinasilip ko na sa inyo kung ano yung materyales na ginamit namin. So, sa ngayon naman, kung ano yung kabuuan. Sa may portion na to, ito yung proseso namin kapag nasa painting works na. Pagka Acrytex primer, ginamit mo, kaya solvent-based, kagaya nito, solvent-based to. Tingnan natin. Ayan o. Di mo malalaman sa ganitong paraan, pero pag nandito ka, in person, maamoy mo kung ano yung amoy, kasi solvent siya. Kasi ito yun, yung solvent-based namin. Kapag ganito, solvent-based, ang ginagawa namin dyan, kahit 14 days lang, pagkatapos ng plastering, pwede mo na siyang pahiran
Kahit nga 1 week lang eh, pwede na eh. Pero yun nga lang, para sa akin, para wala na siyang basa sa loob. Kasi pagka natapos kasi ang palitada, ang nangyayari niyan, ay meron pa rin, hindi pa rin natutuyuan yung loob niya. Kaya mas mainam, 14 days, bago tayo magmasilya. Kagaya na itong ginagawa ni Ben. So itong masilya namin, ay yung primer namin na ginamit dyan, ay Acritex primer. Or solvent base. So yung solvent base namin na yan, titirahin na namin kaagad dyan ng pati pagkatapos lang ng ating paglalagay ng primer. So tingnan natin yung primer na ginamit natin para at least kung sakali, kung napanood nyo itong video na to, screenshot nyo na lang. So ito siya. Acritex primer. Saglit lang. Ito yung reducer niya. Yan. Acritex reducer. Ito yung panghalo. Kumbaga sa water base sana, may tubig siya. So ito naman, ito yung panghalo natin. No? So hindi naman siya yung halong-halo na kung saan sagad-sagad. So ito siya. Yan. Sa isang galon. Ang halo nito, halos 1/4 lang nito. Lalagyan mo lang dito sa isang galon. Pero depende kasi yan, kagaya nung naka-expose. Pwede mo siyang haluan kapag ka medyo malapot. Okay? So, yan. Acritex primer at saka yung ating Acritex reducer. Okay? So, using Boys and Paint. O kaya naman, ibang brand. Pwede. Okay, so ang gamit naman namin ditong pati pagkatapos ng Acritex primer natin. Ito siya. Acritex primer at saka Acritex reducer natin. Yan. Pagkatapos natin mapahiran, ay minamasilyahan na natin. Pagka ganito, na hindi naman siya exposed at may mga canopies naman, ang ginagamit na lang namin dito ay masonry putty. Ito siya. Okay. So masonry putty, isang brand lang ginagamit ko mga kamusta. Maliban kung may mga naihalo ng ibang brand na malilit na mga materials, ay gano'n na lang. No, so Boysen, ayan. So masonry putty, yan po yung gamit namin dito. Pagkatapos nating mapahiran ng Acritex primer, masonry putty na. So, bakit nga ba masonry putty? Ang masonry putty ay ready mix na ho siya. Tingnan natin. Ito, hindi pa ito nahaluan ng kahit na anong. Ayan. Ayan. Wala pang hinahalo dito na patching compound. So, ang hinahalo ko dito, patching compound. So, ang haluan nito, kunwari, itong isang galon na to, ganitong isang galon. Ito, isang galon to. Ito isang galon ng masonry putty. Sa isang galon nito, 1.5 kilograms nung patching compound. So, yun po yung hinahalo namin. So, ito, ang bentahe nito, dahil ito ay ready mix na siya, mas makunat, mas matibay, mahirap lang lihain, pero makakasiguro ko naman na magandang klase. So, yun po yung ginagamit namin dito. Hindi siya nagpupulbos, hindi siya basta-basta matutuklap lang. Madaling sabihin na hindi matutuklap, pero dapat tested din yan. Kaya ko siya nire-recommend dahil tested ko na siya. Okay? So, yun lang yung isang rason yan. At hindi lang din naman dahil bago mo napanood to, baka magko-comment ka na, ay, hindi mo pa nasubukan. So, dami-dami ng mga naging proyekto natin na natapos natin. Ito po yung ginagamit namin. Okay? So, masonry putty at saka patching compound. Ayan o. Diba? Ready mix na ho siya mga kamusta. Ito yun. Kaya pagka bumibili kayo, hindi siya powder. Ang hinahalo lang namin dito yung powder na patching compound para mas maging malapot at hindi naman siya masyadong magastos. At saka isa pa, mas matibay pa. No? Makunat nga lang talaga, lalo sa pagliliha. Kumbaga, napakahirap lang lihain. Yan yung struggle ng karamihan kaya ayaw nilang gamitin. No? So, kagaya ko contractor, kumari sana, mas gugustuhin ko yung ibang product Yun nga lang, kasi siyempre, babato rin lang sa akin, babalik din lang sa akin yung problema, maniniguro na ako. Okay, ito. So, ikutan natin to. Ito yung sinasabi ko, may canopy naman siya. Yan. Kaya okay lang din na masonry putty yung ginagamit natin. Hindi siya totally exposed, basta yung pinaka-importante dyan, yung base ng ating pagpipintura o kaya yung pinaka-primer niya, makapit. Kasi, kunwari, kung 10 sana yung nakakapit sa isang pader, o sabihin na natin, ano yung tawag na yung hinihila, yung naghihilaan. Kung alin yung mas marami, at saka mas malakas yung nasa unahan, mas mananalo. Ganun lang yun. So, ganun yun. Kung ano yung nandyan sa pinaka-kapit niyan, unang kapit niya, mas matibay. Ito, may hindi pa pala napalitadahan dito. Kasi ito, hindi tayo nagpalitada dito.
So nadatnan na natin yan. So ang ginagawa namin dito talagang as in buo. Kaya kung titingnan niyo yung mga crack na to, hindi siya kapak hindi kapak to. Normal lang to hairlines. Ang kapak kasi usually, pag alam mo yung diretso na ganun, parang ganun. May mga dire-diretso. Pag ito, gumaganon-ganon lang, walang kapak yan. Sure ako. No? So, lalo na kapag titingin tayo na may mga kapak. So, isa sa mga try talaga natin. Kapag ito, meron to, may possibility to. Pero hindi. Wala. Siguro, napalaki lang yung hairlines niya. Okay, so ang ginamit namin dito, Acritex primer. Tapos dito na masilyan na rin, di ba? So, batak, malala. Mayat, maday. Mayat boss, no maayos. Naka-Roger wall na. Ito yung disadvantage pag hindi pa katas. No? So pag pakatas kasi, hindi siya ganito kalaki yung mga palitada niya. Yung mga ganitong grooving, tingnan niyo, malapitan. Yan. So yan ang disadvantage pag hindi pa katas. Mas maganda pa rin pag pakatas. Tingnan niyo to. Ito yung palitada na hindi ko pinapayagan pagdating sa amin. Bakit kamo? Although hindi kami nagpupuro ng semento, hindi rin naman namin siya pinipino ng, kumbaga as in talagang pinong-pino. Pero ang tinatawag namin na palitada na ginagawa namin ay pakatas. Hindi siya yung ganito. Alam mo bakit? Magastos sa masilya, magastos sa oras, pati labor cost, siyempre magastos na, lahat-lahat na. Kasi ito talagang as in, magaspang. Pero may ginagamit kasi silang mga masilya dito, yung sabihin na natin skim coat, no? Pero hindi tayo gumagamit ng skim coat. Ginagamit kasi natin, ready mix na. So medyo mabigat sa pulsa. Pero makakasiguro ka naman na maayos, matibay, at saka yung kumbaga tested na. Ayun mas umipati, pakita mga bro. Yan. So yan ang gamit namin. Kaya hindi ko pinahayaan na pagka yung palitada namin, hindi siya pakatas. Ang pakatas kasi, pino siya, compare mo dito. Pero hindi ko yung sinasabi na pupuruan mo ng semento. Kasi oras na pinupuruan mo kasi yan, mas lalo maraming bukol. Maniwala ka sa akin. Pagka ito kasi yung pakatas na, mismo yung bara na yun na yung nagtutuwid. Kasi pag binara mo yon, hindi mo na siya bubulihin ng semento, walang bukol yan. So, yun pa lang. Maniwala ka sa akin. Na-try ko na yan. Okay. So, bumalik tayo dito sa taas. So, yan na. Ito, yung sinusupply natin yung haluan. Isa, dalawa, bali, 6 na mason, no? So, yun lang, isang bagay niyan. Kaya, pagpalitado talaga, kailangan minsanan. So, tingnan natin tong pakatas na sinasabi ko kanina. Para at least, aware tayo. So, yung pakatas na sinasabi kasi namin, ayan, ganito siya. Hindi siya rough, hindi rin siya ganong pino. So, napadaanan lang ng rodelang bakal. Ayos na. So, yan yung paraan natin sa pagpapalitada. Okay? Para hindi magastos sa masilya o kaya materyales, sabihin na natin sa painting oil. Okay, so tara. Kita-kita tayo dun sa sunod na vlog natin, mga kamusta. Ayan, abangan nyo to.